Okay guys, ang pag-usapan naman natin ngayon is about forex trading. So, yung mga basic na kailangan natin malaman sa pagte-trade dito sa forex. So, ang ilan sa mga basic na dapat natin maintindihan guys is yung tinatawag na lot size, leverage, pips, saka margin. So, ano ba yung apat na ito? So guys, ibibigay ko at papaliwanag ko sa inyo ang ibig sabihin ng mga dapat nating malaman about sa pagte-trade sa forex regarding sa about na topic na to. So guys, simulan na natin. Good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, simulan natin yung tinatawag na lot size. So, ano ba yung lot size guys? So, yung lot size guys, ito yung volume or quantity na ipoposisyon mo kapag ikaw ay nagte-trade sa forex. At yung lot size guys is may kanya-kanyang value yan depende sa account na inopen mo sa isang broker para makapag-trade sa forex. So sa forex may iba't ibang klaseng account. So may standard account, may mini account, then may micro account. So sa standard account, yung standard lot, one standard lot is equivalent yan ng 100,000 unit currency. So, sa one volume na bibilin mo, so, sa one na volume na bibilin mo, so, i-multiply mo sa 1,000 yan, ay 100,000. So, kung ano yung unit currency. So, kadalasan, ang mga unit currency na ginagamit ay yung US dollar. So, doon tayo nagbe-base. So, kung bibili ka ng one lot, then ang standard account ay yung account mo standard, so 100,000 na kailangan 100,000 unit currency ang meron kang capital. So kung mini lot naman 'yun, kung mini account naman ang yung account, so kung bibili ka ng one lot, so may equivalent naman yan na 10,000 unit currency. Then kung yung account mo is micro, then ang one lot is 10,000 unit currency. So kung bibili ka ng 0.1 na value, then i-multiply mo dito, so may 10 unit currency ka na kailangan sa iyong account para makapag-trade ka sa forex. So sa forex guys, ang tine-trade is yung mga currency, so indexes, commodities, so yung mga company, so pwede ka rin mag-text sa mga stock dito sa forex, may mga stock din doon na nakikita nyo. So, pwede ka rin doon. Pero kadalasan talaga guys, nagtre-trade yung mga trader sa forex is sa currency. So, mga major currencies. Halimbawa, sa palitan ng US saka Euro. Then, yung Great Britain Pound to US. So, ganon. GPY to Euro. So, ganun yung mga tinitrade doon guys. So, ang gagawin nyo is huhulaan nyo din, magpo-position kayo doon kung ilan lot ang ilan yung gagawin. So, yun ang tinatawag na lot size guys. So, kaya kadalasan yung mga baguhang mga trader, so, ang ino-open nila na account is itong micro lot. So, para medyo maliit yung value ng unit currency. So, kung nasa point something lang yung palitan, so yung palitan ng dalawang currency, so i-multiply mo yun sa volume mo, then i-multiply mo dito sa 1,000 unit currency. So sumunod guys is yung leverage. So ano yung leverage guys? So yung leverage guys, ito yung additional capital na ipapahiram sa'yo ng broker na pinag-openan mo ng iyong account. So halimbawa, yung capital mo lang na kayang na nailagay sa iyong account is $200. Then magte-trade ka dito sa Euro USD. So ito nga. So yung palitan ng Euro USD, so kung sabay position ka, so may value siya na 1.17449. Kung sa sell position ka naman, so kung hula mo i-sell, bababa yung presyo nito, so may value siya na 1.17429. So, kung bibili ka ng one lot dyan, at yung account mo standard, so kakailangan mo ng $117,449 kung sabay position ka.
Then kung sa sell position ka naman, is kakailangan ka ng 117,429 dollars. So, medyo malaki, di ba? Kung minilat naman ang yung account, so kailangan mo siya ng 11,744.9 dollars. So, sa sell is 11,742.9 dollars. So, ito guys, one lot multiply mo sa 100,000, then saka mo i-multiply dito sa value ng kung ano yung value ng sell at saka buy position, kung ano yung klaseng position ang gagawin mo. So, hindi ka makapag-trade dyan guys kahit dito sa microlot kasi kakailangan mo ng 1,174.49 dollars kung buy ka. Then sa sell naman is 1,174.29 dollars naman. So, since ang capital mo is 200, so ang gagawin mo, itataas mo yung leverage mo. So, kadalasan guys, ang leverage ay umaabot ng 1:1,000. Ibig sabihin, pahiramin ka ni broker ng halaga na para makapag-trade ka sa isang currency na depende sa leverage na pinili mo. Halimbawa, yung leverage mo pinili mo is 5. So, ibig sabihin, ita-times ni broker yung capital mo sa 5. Then, magkakaroon ka ng $1,000. Then, hindi ka pa makapag-trade sa micro account kung sa Euro USD ka. Then, kung gagawin mo is 20, so may $4,000 ka na. So, pwede ka na mag-trade dito sa micro. So, kung 200 naman yung leverage mo, so, at yung mini yung account mo, so, ibig sabihin, makapag-trade ka dito sa mini account. So, 11,000 lang yan kung 1 lot ang bibilin mo. O kahit mag 2 lots ka pa dyan, guys, so, pasok na pasok pa rin. Kahit 3 lots pa ang bibilin mo dyan, so, pasok na pasok pa rin. Kasi 33,000 lang kakailanganin mo dyan. So, pasok pa rin yung tawag dito, yung position power mo. So, kaya yun ang tinatawag na leverage, guys. So, kadalasan, yung mga trader sa baguhan, hindi pa nila alam kung paano gamitin yung leverage. So, pero guys, ingat din sa paggamit ng leverage kasi habang tumataas yung leverage mo, tumataas din yung tendency na malugi ka, or mataas ang tendency na malugi ka, mataas din ang tendency na magkaroon ka ng profit. So, the higher the leverage, so the higher the risk, the higher the reward. So, yun ang ibig sabihin naman doon, guys. So, yun ang tinatawag ko. Kaya, yung iba dyan, so hindi nila alam gamitin yung leverage. So, nagiging 1:1 pa lang yung kanilang, dito, yung kanilang leverage. Then, yung capital nila, dito lang sa 200, ikot kasi 1:1 yung leverage mo. So, kung tatatas mong leverage mo, so pahiramin ka ni broker ng dito, additional position power para makapag-trade ka sa isang currency. So, depende sa presyo niyan, guys. So, pumunta naman tayo, guys, sa tinatawag na pips. So, sa pips, ito na yung guys, dito na papasok si profit saka si loss sa pips na to. So, dito muna ma-compute yung profit mo at losses mo. Depende sa naging takbo ng iyong trade or position. So, sa standard lot guys, ang 1 pip is equivalent yan ng 1 unit currency. Ibig sabihin, 1 unit currency, profit or loss. So, sa mini lot, 1 pip is equivalent ng 0.10 unit currency, profit or loss. Then, sa micro, 1 unit currency, 1 pip is equivalent ng 0.01 unit currency profit or loss. So, halimbawa guys, kanina, sa Euro USD, so ito yung position price niya. So, nung nag-position ka ng trade or naglagay ka ng trade ng value, so ito yung price niya. So, ang pinili mo is sell position. So, dito yung presyo papasok. Then, ilan yung quantity or volume na pinili mo o ilan lot ang kuyan mo. So, sa lot guys is quantity or volume yun. So, para mas madali natin maintindihan. So, quantity or volume yun ang kuwan sa atin. Pinaka basic natin maintindihan. So, may 2 quantity ka. Then, di ba sabi ko kanina is may $200 ka rin. Then, ang ginawa mo, nagkaroon ka ng leverage na 20. So, may $4,000 ka na. So, balikan natin. So, kung may $4,000 ka, so, kung 20 ang leverage mo, so may $4,000 ka, so i-multiply mo lang yun ng 2 ito, so magiging 2,000. Ito, magiging 2,000 something yung kwan dito. So, sa pips. So, basta magiging 2,000, yung mga kailangan mo dun is $2,000 guys. So, equivalent lang yun ng kwan. So, basta makapag-trade ka na dun guys, ang yung maintindihan. So, ipapaliwanag ko mamaya sa margin yun, yung value na yun. So, yung pips niyan guys, so, di ba sell position ka? So, sa sell position, guys, kailangan para magkaroon ka ng profit, kailangan kapag pinost mo yung iyong position,
ang value dapat ng buy dito sa close position mo is mas mababa dito sa sell position mo nung nag-open ka ng iyong trade. So mas mababa dapat kapag i-close mo. So yung buy do. So kapag sa sell position ka guys, ang titingnan mo para sa profit or sa losing is tong buy. So, kung yung sell position ka. So, dapat mas mababa yung buy mo. O, halimbawa dito, naging buy, yung magko-close ka na, nakakita ka na ng profit, i-close mo na. So, mababa na yung buy niya. So, nasa 1.17419. So, ibig sabihin nito guys, ima-minus mo to. So, ito. So, pag gumalaw to na, naging 1428, naging sa close mo is naging 1428 lang to, ibig sabihin 1 pips lang yon. So since na naging 1.17419 yan, so ibig sabihin 10 pips yan guys. So 10 pips. So para ma-compute mo yung profit mo, so 10 multiply mo sa dito sa profit niya. So equivalent ng 1 pip dito sa unit, equivalent ng 1.01 unit currency. So micro yung account mo. So kapag nakuha mo na yung kanyan, yung tawag dito, equivalent, then i-multiply mo dun sa quantity or volume na trade mo or lot na inopen mo. So, since 2 yung inopen mo, then i-multiply mo sa 2 yung magiging kakalabasan. So, magiging 0.2 yan. So, 10 times 0.01 guys is 0.1, then multiply by 2, then magiging 0.2 yung profit mo. Then, halimbawa naman, sa loss. So, sa loss tayo guys. If buy position ka naman. So, ito na naman sinabi ko. So, kung sa buy position ka naman guys, nag-open ng iyong trade. So, sa buy position ka nag-open ng trade. So, ang titingnan mo yan guys, para kumita ka or malugi ka na. So, ang titingnan mo dapat itong sa sell price ay sa sell value kapag i-close mo na siya. So, halimbawa, napansin mo na bumababa. So, pababa yung presyo niya, ay yung value niya. So, ang naging presyo ng buy niya guys, ay ng sell niya dito sa closing mo is 1.17431. So, ibig sabihin yan, ima-minus mo yun dito sa 1.17449. So, equivalent yan is 18. So, 18 pips. I-multiply mo yan dito sa kung anong klase na account ka. So, ang account na in-example ko dito is mini. So, ibig sabihin yan, sa 1 pips na tataas ibababa is may 0.1 unit currency na equivalent. So, 18 times 1.1 is 1.8. So, may quantity ka na 2 or 2 lot ka na trade, in open trade. So, equivalent mo yung losses mo is profit or loss to guys ha. So, profit or loss ang mangyayari to. So, may losses ka na 3.6. So, yun ang ibig sabihin guys. So, i-count nyo na to guys. Profit or loss. So, hindi lang natin to dito nakita. So, sa loss to dito guys. So, sa mini lot. So, yun ang pag-compute ng pips guys. So, laging tandaan, kapag sell position ka, para malaman mo kung kumita o naluwi ka, ang titingnan mo kapag i-close mo yung position is yung buy value. Then, kung buy position ka naman nung nag-open ka, then kapag i-close mo na yung trade position, so, ang titingnan mo yung sell value na para malaman mo kung may profit or may loss ka na mangyayari. Then, i-minus mo yung equivalent na yon. So, yung makukuha mo doon is yung pips. So, i-multiply mo sa unit currency, kung anong klaseng account mo. Then, i-multiply mo doon sa volume or value ng quantity na yung in-open trade. So, makukuha mo yung profit or loss mo. So, sumunod guys is yung margin. So, ano yung margin? So, ito yung margin guys, ipapaliwanag ko sa inyo. Ang margin is ito yung kailangan mo na amount para makapag-trade ka. So, tulad ng sinabi ko kanina. So, mag-open trade ka dito sa Euro USD. So, ito sa Euro USD guys. So, may $200 ka. Then, nag-leverage ka ng 20. Then, kaya nagkaroon ka ng position power na 4,000. So, ang gagawin mo sa trade mo, so, mag-open ka ngayon ng iyong tawag dito, ng iyong position. Then, ang inopen mo is 2 lots or 2 quantity or volume. Basta yung unit yan is lots. So, kailangan mo ng 2,348.98 kung buy ka. So, kung sa sell ka naman is 2,348.58. So, 2 i-multiply mo ng kung micro ka sa 1,000, then 2,000, then i-multiply mo dito sa value dito kung anong position ang i-open mo. So, ito yung mga kalabasan niyan guys.
Then, ano yung margin? So, yung margin guys, kailangan mo na halaga para ma-trade mo ito. So, since may leverage na 20 ka, so ibig sabihin, yung $200 is sobra yan kasi $4,000 ang kakalabasan. So, ang kailangan mo lang is 2,348.98 combined then 2,348.58 kapag sell. So, ang kailangan mo lang na margin guys dito sa iyong capital is $117.5. So, yun guys, $117.5 lang guys. Ang kailangan mo, then i-multiply mo yan sa leverage na 20. So, ang kakalabasan yan is magiging 2,000, I think 2,350. So, yun ang kakalabasan nito guys. 2,350 ang kakalabasan nito. Then, yung matitira dito guys sa 200,000, so, itinatawag na free margin. So, sa free margin na to guys, ito guys, magagamit mo pa to. Depende sa currency na pipiliin mo. Halimbawa, mag-trade ka sa isang currency na pasok yung pag-multiply mo sa leverage na 20, so nasa kwanto? Nasa 1,600 to. So hindi na yan pasok pa yan dito guys para makapag-trade ka pa ng isang one lot dito sa Euro USD. Pero kung i-trade mo sa iba yan, pwede pa yan guys. So, itong pre-margin guys, nagbabago to. Depende sa tagal ng iyong position. Halimbawa, ito yung position mo. So, kung magkaroon ka ng profit guys, kung kikita ang yung position mo, kumikita, hindi mo pa pinos, continuous pa yung pagtaas ng profit mo. Ibig sabihin, tataas itong margin mo, pre-margin mo. So, kung maglo-loss ka guys, ang mangyayari yan guys, unti-unting bababa itong pre-margin mo. So, ang pre-margin at margin ay may relation agad sa una pa lang kasi dito sa yung margin mo is minus mo dito sa capital. Then yung pre-margin mo is yung yung matitira dito sa 200 pag binawas mo tong 117. So may isa pang relation yan guys, yung pre-margin mo sa margin. So kapag yung kwan mo, account mo is continuous yung paglulos, yung pagbaba ng pag continuous ay yung kwan mo pala, yung position mo is continuous sa pagloss or pagkatalo. So continuous to yung pagbaba nitong pre-margin. Then kapag yung pre-margin mo is nag-negative, so ang negative nito guys, nag-negative 1 yan guys, ibig sabihin yan guys, yung margin mo to, nababawasan yan ng $1. So, pag nag-negative 1 na yung margin mo, so minus ka na dito ng $1. Ibig sabihin yung margin mo na yan guys, unti-unti nang nababawas, pero hindi mo nakikita yan guys. So, kapag yung pre-margin mo is nag-negative na mas malapit dito, negative 115.5, may tendency na mag-close itong position mo kahit hindi mo siya i-close ng manual. So, kusa siyang mag-close. Then, yung nalugi na yon, yung losses mo na yon, iti-take yun ni broker. So, iyon ang dapat mong bantayan, guys. So, yun ang relation ng margin sa pre-margin at capital. So, doon mo makikita yun, guys, sa kapag nagte-trade sa. So, mapapansin mo, nagne-negative na yung capital, yung pre-margin mo, pero yung margin mo ay kumbaga nagne-negative pa pero mas malayo pa dito sa margin mo. So, may indication na nababawasan na itong margin mo guys. So, yan ang tinatawag nila na parang i-monitor mo, ito yung pinaka-monitoring mo dito guys. So, para maiwasan mo yung pag-close ng account mo or pag-close ng position mo. So, hanggat maaari, kung nababawasan na ito yung pre-margin mo, yung initial pre-margin mo guys, ito initial yan. So, nung binawas to, so nung nag-open ka pala ng trade, so wala pang pagbabago yung naging galaw, ito pa rin yung naging price. So, dito ka pa rin sa price na yun nakakapag-position. So, ang position mo dito guys is, I think, nasa buy position. So, sa buy position ka, so kaya may profit siya na 0.2. So, sa buy position guys. Sa sell position ka. So, full sell position. Kung buy position, lugi ka. So, sa sell position ka, kasi may profit siya na 0.2. So, ito pala ang initial pre-margin mo. So, habang tumataas yung profit mo, tumataas din tong pre-margin mo. Habang lumalaki yung losses mo, bumababa yung pre-margin mo. So, yun guys, ang ibig sabihin ng lot size, leverage, pips, saka margin. So, yun ang inyong laging tandaan guys sa mga
sa pagte-trade sa forex. So maraming hindi pa nakakalam ng margin saka pre-margin kung anong ibig sabihin niyan. So iyan ang pinaka-importanting, kumbaga i-monitor nyo kung kayo ay nagde-trade. So maraming salamat sa inyo guys.